Himala talaga, isang ganap na himala. Gavin Bradshaw, hindi mo lang binalakid ang pinagsamang atake ng mga top hacker ng Southeast Asia. Kung hindi na ipagtanggol mo rin ang bilyon-bilyong assets ng Rivermore. At higit pa ron, tinutukan mo sila pabalik. At ginawa mong tambak ng sira ang mga server ng mga gagong yon. Nakakabilib naman, Ginoong Sawyer. Mga bata lang naman yon. Akala ba nila makakaporma sila sa teritoryo ng Rivermore? Isa kang tunay na halimaw. Naalala ko noon, ikaw ang maalamat na hacker na si El. Ngayon, pinagkadalubhasaan mo na ang buong buhay kong gawain sa pananalapi. Dalyado ka sa AI at pananalapi. Sa mundong ito, sino pa kaya ang makakapigil sa'yo? Mr. Bradshaw, salamat sa iyong pambihirang kontribusyon. Sa espesyal na utos mula sa taas, papalayain ka na. Ang Dragon Seal na ito ang pinakamataas na simbolo ng Rivermore Capital. Sa pamamagitan nito, maaari mong galawin ang bilyon-bilyong pondo sa buong bansa at utusan ang lahat ng mga higante sa pananalapi ng Rivermore. Gavin, karapat-dapat ka nito. Ginoong Sawyer, pagkatapos ng 5 taon sa bilangguan, pagod na ako. Sa ngayon, gusto ko lang maging isang ordinaryong tao, makasama ang aking pamilya, at mamuhay ng tahimik. Mabuti. May kanya-kanyang landas ang bawat isa. Kunin mo na lang ang Dragon Seal. Bilang alaala. Maligayang paglaya, Gavin. 5 taon sa bilangguan. Iniisip ko kung kumusta na kaya sila ngayon. Maligayang paglaya, Gavin. Bruce, hindi ba't sinabi ko sa'yo ang Constellation System ay para sa pagpapatakbo ng negosyo pero hindi dapat gamitin para mag-exploit ng mga butas sa batas? Pasensya na. Nagkamali talaga ako. Hindi ko dapat ginamit ang Constellation System ng mag-isa. Gusto ko lang makakuha ng panggipit na pera para sa tatay ko. Gavin, ako ang sumira sa kumpanya. Nagkamali talaga ako. Tama na yan. Nagkamali talaga ako. Sa huli, kasalanan ko rin yan dahil hindi kita inalagaan ng maayos. Gavin Bradshaw, ang iyong kumpanya ay pinaghihinalaang sa malawakang international money laundering. Sumama ka po sa amin para sa pagtatanong. Ako ang gumawa ng Constellation System. Sa akin ang responsibilidad. Sasama ako sa inyo. Alagaan mo ang nanay ko at si Julia. Ingatan mo ang kumpanya. Huwag kang mag-alala. Si Julia at ang nanay mo ay parang sarili kong pamilya. Kung may mangahas sa kanila, papahirapan ko yon. Gavin, sisiguraduhin kong ibigay sa iyo ang pinakamalaking pag-uwi. Gavin. Nanay, Gavin. Maligayang paglaya, Gavin. huwag ka nang magkagulo. Paumanhin, ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Siguro abala sila sa kumpanya. Hindi ko dapat sila istorbohin. Sa nakalipas na 5 taon, ang mga pinaka-pinalampas ko ay ang aking pamilya at mga kaibigan. Ngayon oras na para puntahan sila. Bruce, talagang nagtagal. Ingat po. Salamat, binata. Nanay? Gavin! Ikaw talaga? Hindi ako nanaginip, di ba? Ako to, nanay. Nandito ako. Mabuti at nandito ka na. Nagdadasal ako araw-araw. Sana lang ay umuwi ka agad. Nanay, bakit ka humihikbi? Hindi ba sinabi ko sa Julia at Bruce na alagaan ka ng maayos? Ako? Gavin, huwag kang mag-isip ng labis. Napakabuti nila sa akin. Ang pa ako, nahulog lang ako. Nanay, bakit mo ginagawa ang trabaho mo? Ako mismo ang humiling nito. Habang wala ka nitong mga nakaraang taon, parang walang laman ng bahay. Ang paggawa ng ilang simpleng trabaho sa kumpanya ay para lang maging aktibo. Sandali lang, nanay. Nanay, dahil nandito ako na, dapat kong puntahan Julia, Bruce, at ang iba. Wag. Nanay, anong nangyayari? Gavin. Sa wakas nakauwi ka na. Yung mga bagay-bagay sa financial tech, huwag na lang tayong makialam, okay? Tumatanda na ako. Hindi ko na kayang maghintay ng 5 taon pa. Nanay, huwag kang mag-alala.
Pagod na ako sa nakaraan. Gusto ko lang ngayon na narito para sa'yo. At alagaan ka tulad ng dapat kong ginawa. Totoo ba yan, Gavin? Sumumpa ka. Nanay, sumpa ako. Ang sistema ng kumpanyang yon wala nang kinalaman sa akin. Gusto ko lang maging normal na tao ngayon. Mabuti yan. Nanay, hintayin mo ako dito. Aakyat ako para makita ang mga kaibigan ko para bumati. Tapos, uuwi na tayo. Ang tagal kong naghintay. Bakit ang tagal mo? Julia, nakabalik na ako. Anong ginagawa mo dito? Julia, nakalabas na ako habang wala ako nitong 5 taon. Nahirapan ka. Oh, Para sa akin ba itong regalo? hindi. Bakit mo binili ito? Ako, Nakabihis ka na ba, baby? Mananatili tayo sa opisina ngayon at susubukan ang bagong bagay. Pangako ko, mag-e-enjoy ka ng sobra. Aba, si Gavin pala, na nagtapon ng 5 taon sa bilangguan para sa akin. Hindi mo man lang sinabi sa amin na nakalaya ka na, nakapaghanda sana ako ng magandang salo-salo kasama si Julia. Bruce Coleman. Noon ako ang sumalo sa kasalanan mo. Ganito ba ang kabayaran mo sa akin? Gavin Bradshaw, tanga ka. Noon, kailangan ko lang lumuhod at ikaw na mismo ang nag-alok na sumalo sa kasalanan ko. Bakit ko hindi sasamantalahin yon? Bruce Coleman, patay ka. Gawin mo. Suntukin mo ako rito mismo. Mag-isip ka mabuti, Gavin. Ex-convict ka lang na nakalaya na may criminal record. Kapag hinampas mo to, baka dun ka na lang mamatay. Gavin, nababaliw ka ba? Kakalabas mo lang, nananapak ka na agad? Julia Cartwright, kakampihan mo siya. Siyempre naman. Gavin, mas mabuting kilalanin mo ang lugar mo. Sa panahon ngayon, ako'y isang rising star sa mundo ng negosyo. Kapag nakikita ako ng mga tao, tinatawag nila akong Vice President Cartwright. Ikaw ay isang ex-convict lang. Matagal ka nang wala sa liga ko. Kaya ba yan gumapang ka sa kanyang kama? Eksakto, si Bruce ay isang presidente na nagkakahalaga na ng 100 milyon ngayon. Mabibigay niya sa akin ang lahat ng gusto ko, kapangyarihan at katayuan. Ikaw? Bukod sa pagtatahi ng damit sa bilangguan, ano pa ba ang kaya mo? Sa ngayon, hindi ka man lang karapat-dapat na magpakintab ng sapatos niya. Dapat nga talaga akong magpasalamat sa constellation system mo. Nagbigay ito sa akin ng 60 milyong dolyar. Meron ka ng ganoong ginto at hindi mo ginamit. Ipinilit mong sumunod sa etika at batas. Hindi ba tanga ka lang? Bruce? Ang pagkita sa pamamagitan ng illegal na mga shortcut ay labag sa batas. Gavin, napakasunod-sunod mo sa batas. Sumunod ka sa batas buong buhay mo at ipinasok ka nito sa bilangguan. Pero ako, nilabag ko ang mga patakaran. At kumita ako ng 60 milyong dolyar. Sa mundong ito, ang pera ang batas. Tama, ang isang taong nakulong ng 5 taon ay wala nang magagawa kundi mamalimos kapag nakalaya na. Sa huli, kaibigan ko naman siya. Ito ang gagawin ko. Kung magbibigay ka lang sa akin ng isang napakagalang na tagay, pag-iisipan kong payagan kang manatili sa kumpanya para magtrabaho bilang isang janitor. Bruce, sa tingin mo ba talaga na ang 5 taon sa bilangguan ay ginawa akong talunan? Gavin Bradshaw, anong ginagawa mo? Gavin Bradshaw, anong ginagawa mo? Ang pagpatay ay krimen. Gavin. Gavin. Sa wakas, nakauwi ka na. Yung tungkol sa financial tech, wag na tayong makialam pa, okay? Tumatanda na ako. Hindi ko na kayang maghintay ng 5 taon pa. Gavin Bradshaw, akala ko mas matibay ka kaysa dito. Pakinggan mo ang payo ko. Alamin mo ang lugar mo. Sa ngayon, ikaw lang ay isang talunan na naglaan ng 5 taon sa bilangguan. Dahil masaya kang maging aso, bibigyan kita ng pagkakataon. Ang kumpanya ay malapit nang tumanggap ng pamumuhunan na 10 bilyong dolyar mula sa Sawyer Holdings sa ilalim ng Rivermore Capital. Magpapapubliko na tayo. Ngayon, umalis ka. Pumunta ka sa conference room at linisin mo. Limang taon na ang nakalipas, akala ko na perpekto ko na ang constellation system. Pagtingin ko pabalik matapos ang 5 taon, ang sistemang ito ay parang kastilyong gawa sa buhangin, puno ito ng butas.
Aba, tingnan mo ito. Kung hindi ito ang dating preso, Mr. Bradshaw. Walang mahanap na trabaho sa labas? Kaya ka ba bumalik sa dating amo mo nagwawalis ng sahig? Anong problema mo? Bakit ko kailangan ng anuman mula sa isang janitor? Walisin mo ang mga paa ng manok para sa akin. Sa totoo lang, hindi. Lumuhod ka at pulutin mo ang mga ito isa-isa. Hindi ka masaya? Sige. Kung gayon, pupunta na lang ako. Mag-report kay Mr. Coleman na ayaw mong magtrabaho. Yan ang totoo. Tingnan mo ang sarili mo. Ano pa ba ang natitira sa iyo? Hindi mo gugustuhin ikaw at ang kahabag-habag mong ina na mapaalis. Ang River City lang magkasama, hindi ba? Halika. Tingnan ninyong lahat. Narito ang dating hindi mapipigilan, makapangyarihang Mr. Bradshaw. At ngayon, narito siya nagwawalis ng sahig. Ang dating CEO ng grupo ay isang janitor din na ngayon. Anong magagawa ng isang lalaking kakalabas lang sa bilangguan ang dapat gawin? Si Mr. Coleman ay talagang naging isang santo sa pagpapastay sa kanya. Malinis na. Pwede na ba akong umalis? Hindi mo man lang nawalis ng maayos. Tigil, sinabi ko bang pwede kang umalis? Hoy, G. Bradshaw, aksidente kong nagkalat ulit sa conference room. Bakit hindi? Gawin mo ako ng pabor? Lumuhod ka at isa-isa gamitin ang iyong bibig para pulutin ang mga iyon para sa akin. Josh Preston, huwag mong ipilit. Ano naman kung gawin ko? Dahil lang tinatawag kitang president, huwag mong isipin na espesyal ka talaga. Sa ngayon, ikaw ay isang asong maaaring utusan ng kahit sino. Naiintindihan mo? Tumahimik ka! Alam mo ba kung sino siya? Siya si Gavin Bradshaw, ang aking kuya, ang tagapagtatag ng Constellation System. Siya ba ay isang taong maaari mong basta-bastang bulihin? Sandali, G. Beckett, ako. Nagbibiro lang ako sa kanya. Anong klaseng biro iyon? Ngayon lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa kanya agad. G. Bradshaw, mali ako. Bulag ako sa iyong katayuan. Ako, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Pakiusap, patawarin mo ako. Mali ako. Hunter, 5 taon na ang nakalipas. Nagulat ako na naalala mo pa rin ako. Gavin, kahit sino ang aking makalimutan, hindi kita maaring makalimutan. Lahat ng aking nalalaman ay itinuro mo sa akin. Lahat yon ay nasa nakaraan. Ako man tayo is isang ordinaryong tao na lang ngayon. Pag-uusapan ng nakaraan, naalala ko, sobrang malinis ka, hindi mo matiis. Kapag marumi ang sapatos ng isang tao. Nagkataon. Marumi ang aking sapatos. Paano kung ikaw ang magabala para pakintabi ng mga iyon para sa akin? Hunter Beckett, ang dami mo nang nainom. Gavin, huwag kang magalit. Mabibigyan ako ni Ginoong Coleman ng posisyon bilang CTO. Ex-convict ka lang. Anong maibibigay mo sa akin? Magtrabaho bilang janitor kasama mo? Pinapakintab lang kita ng sapatos, nagagalit ka na. Hindi ko inakala na ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala ay magtataglay ng ganitong mga taong mapagmataas. Sino ang tinatawag mong mayabang? Anong ingay yan? Ang press conference ay magsisimula na. Kung sasablay kayo dito, patay kayong lahat. Ginoong Coleman, Ginoong Cartwright, ang janitor. Ayaw gawin ni Gavin ang trabaho niya. Sina Josh Preston at ako ay sinasabihan lang siya. Gavin Bradshaw, mabait akong nagbigay sa'yo ng trabaho at maglilikot ka pa? Kung maantala mo ang IPO ng kumpanya, kaya mo bang panagutan ang mga kahihinatnan, tapusin mo ang pagmamop ng sahig at saka umalis ka na? Tigilan mo ang pagiging sagabal dito. Ako ang sumulat ng Constellation System. Kung wala ko, hindi ka man lang makakasali sa isang IPO. Tigilan mo ang pagpapahalaga sa sarili mo. 5 taon na ang nakalipas, ang kakayahan mo ay katulad lang ng isang ordinaryong technician. Sa 5 taong ito, ang sistema ay dumaan sa napakaraming pagbabago. Ang tulad mo ngayon marahil hindi mo na mababasa ang code. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Gavin Bradshaw, nagtataka ako kung ang pagkakabilanggo ay nagpabaliw sa'yo. Ngayon, dilaan mo ang sahig na ito para sa akin. O hahanap ako ng isang tao para turuan ka ng leksyon at ipakita sa'yo ang mga patakaran. Ginoong Coleman, Ginang Cartwright, paumanhin po. Ang anak ko ay hindi alam ang ginagawa niya. Pakiusap, huwag po kayong magalit. Marumi ang sahig, ako ang maglilinis. Ako ang maglilinis. Nanay, anong ginagawa mo? Ay nanay! Umalis ka riyan, matandang bruha. Sino ka ba para magsalita dito? Hinahampas mo ang nanay ko. E ano kung ginawa ko? Binalik ko ang binti niya, 5 taon na ang nakalipas. Ano, gusto mo bang mabali rin ang isa pa? Ang binti ng nanay ko ay ikaw ang bumasag?
Tama, noon ang matandang yon ay sinubukan akong i-report, kaya kailangan kong bigyan siya ng kaunting leksyon gamit ang isang pamalo. Gavin, nakikita mo ba kung gaano ako kabait sa'yo? Ang nanay mo ay nagwawalis ng sahig sa kumpanya at ang asawa mo ay naglilingkod sa akin sa aking mga bisig. Dahil magkapatid tayo, ito ang tinatawag kong pagpapanatili sa pamilya. Bruce Coleman, Julia Cartwright. Kayo ang may kagagawan nito. Para sa 5 taon ko sa bilangguan at ang utang para sa dugo ng nanay ko. Gusto kong bayaran mo ito ng may tubo. Lumuhod ka! Hahaha. Bayaran? Sa ano? Isa ka lang basurero na walang kwenta. Malapit nang mag-public ang Constellation Corporation sa stock market. Kapag nangyari iyon, kami ang magiging pinakamalaking negosyante sa River City. Ikaw? Ikaw makikisama ka sa lumpong ito, mamamali mo sa kalye. Mag-public? Dahil ganyan ka umaasa dyan? Sisiguraduhin kong sarurok ng tagumpay mo. Panoorin mong gumuho ang mahal mong Constellation System. Mr. Coleman, Miss Cartwright, narito na ang lahat ng investors. Mari nang magsimula ang press conference. Gavin Bradshaw, ngayon ikaw at ang nanay mo ay mananatili rito na parang mga aso at panoorin kung paano namin gagamitin ang Constellation System mo para umangat. Pagkatapos ng press conference, babasagin ko mismo ang mga binti mo. Ikaw at ang nanay mo ay magiging 2 lumpo. Umalis kayo sa River City. Gavin, umalis na tayo. Hindi natin sila kayang kalabanin. Kung may mangyari pa sa'yo, paano na ako? Ma, tumayo ka. Nasa iyo pa ba ang lumang laptop ko? Oo. Nasa akin pa ito. Limang taon na ang nakalipas, ginamit ko ito para likhain ang Constellation System. Ngayon, gagamitin ko ito para wasakin ka. Tingnan ninyo, ito ang puhunan na inyong ininvest. Ang Constellation System ay may napakalakas na computing power. Sa loob ng ilang millisecond, nakakumpleto ito ng malalaking trading order. Dahil dito, ang Constellation Corporation ay malapit ng mag-public. Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang aking minamahal na kapatid, si Gavin Bradshaw. Hindi lang niya ibinigay sa akin ang kumpanya at ang asawa niya, ibinigay din niya sa akin ang makapangyarihang sistemang ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mabubuhay ng ganitong perpektong buhay. Bruce Coleman. Sa loob ng 5 segundo, papaniwalain kitang lumuhod at mamalimos sa akin. Mamalimos sa'yo? Huwag kang mangarap. Manatili ka lang dyan parang aso. At panoorin mo kung paano namin gagamitin ang sistema mo para umangat. Samahan ninyo ako sa countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Babala. Sinimula ng sequence ng pagsira sa sistema. Babala. Sinimula ng sequence ng pagsira sa sistema. Ano? Anong nangyayari? Hunter Beckett. Opo, sir. Ano ang sitwasyon? Ang yabang-yabang ni Gavin kanina. Ang sistema na ito, talaga bang nahack niya? Eksakto. Ako ang gumawa niyan. Ano sa tingin mo? Sa IPO surprise na ito? Imposible. Isa ka lang talong bagong labas sa bilangguan. Paano mo posibleng nabasag ang sistema ko? Mr. Coleman, nahanap namin ang dahilan. Hindi naman talaga hack yun. Sistema lang ng kuryente ang nagkaproblema. Yung backup power nag-switch over na ngayon. Mababalik lahat sa 1 minuto. Gavin Bradshaw, mukhang habang nasa bilangguan ka, wala kang natutunan kundi maging disenteng electrician. Hindi mo ba talaga naisip na pagpihit lang ng breaker magka-crash ang sistema? Hahaha, ang talo-talo pa rin. Talagang basura ng low class. 2 tanga. May staff pang hindi naman mas matalino. Hunter Beckett, naniniwala ka bang power failure lang to at hindi chain reaction dahil sa system malfunction? Siyempre naman, ikaw lang na amateur na nakakulong ng 5 taon ang hindi makakaintindi. Ang Constellation System inaalagaan ng top team sa bansa. Imposibleng mag-fail yan. Eksakto. Siguro noong araw ang legendary god of finance, si Mr. Sawyer at ang top-tier hacker na kilala bilang L, ay may pagkakataon na pasukin ang sistema ko. Sayang nawala na sila sa mundo. Base sa tono mo, impressive para sa'yo ang 2 yon? Natural lang. Mga alamat ang 2 yon, mga Diyos sa mga tao, mga icon, gets mo? Hindi katulad mo isang kahabag-habag na asong kalye. Teka, hindi ko maintindihan kung anong karapatan mo para magka-hole dito. Dahil ganun ka mag-isip sa akin, hindi kita pabibiguin.
Mr. Coleman, ang power system bumalik na online. Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Sumuko ka na! Ang galing. Mabuti. Well, Gavin Bradshaw, ganap na buo ang sistema. Hindi ko maintindihan. Nandoon ka at nagtatype ng nagtatype. Pero ano ba ang naipapakita mo? Tingnan ninyo mga kasama. Ang sistema ay hindi kayang pasukin. Ito ang kapangyarihan ng Constellation Corporation. Makakatiyak kayo, mga kasama. Sinasabi ko sa inyo ngayon, kung siya ay makakalusot sa aming Constellation System, ako, si Bruce Coleman, ay lalabas kaagad at tatakbo ng hubad ng 3 ikot. Sige Bruce, tandaan mo ang sinabi mo. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. 3, Wala akong pakialam sa countdown mo. Tigilan mo na ang paglalaro. 2, Gavin Bradshaw, tapos ka na ba? 1. At ano na? Walang nangyayari. Hahaha. Gavin Bradshaw, eksakto. Tigilan mo na ang kahihiyan. Kung magpapatuloy ka nito, ipapapulis ko kayong dalawa. Gavin, umuwi na tayo. Sila ang dapat matakot. Sabi ko sa'yo, lahat ng utang nila sa atin, babayaran nila bawat sentimo at ibabalik ang lahat. Oh, sige na. Ibabalik. Narito ang pera. Kunin mo kung kaya mo. Kung ganun ang gusto mo. Ang core capital pool ay inaatake ng malubha. Winawaldas ang mga pondo. Anong nangyayari? Ano yung nangyayari? Ano yung problema? Ito, Bruce, anong gagawin natin? Ang pondo ng kumpanya? Ay nasa sistemang Constellation. Anong nangyayari? Hindi ba't sinabi mo na walang magiging problema? Itigil mo ang transfer ngayon din. Mr. Coleman, makinig ka sa akin. Ito ay tiyak na pansamantalang sira lang sa sistema. Ako ang technical director na personal mong pinili. Masasabi mo bang mas masahol pa ako kaysa sa isang taong 5 taon sa bilangguan? Kaya kong ayusin ito. Talagang kaya kong ayusin ito. Kung gayon, gawin mo. Ayusin. Sayang lang ang salita mo. Sinabi ko sa'yo, hindi mo mapapanatili ang maruming perang ito. Teka, anong nangyayari? Lahat ng command ay nade-deflect. Hindi pa ako nakakita ng ganitong logic dati. Bruce Coleman, anong ibig sabihin niyan? Mahigit 1 bilyon ang pera ko dyan. Basura ang sistemang Constellation. Panloloko ang itsura nito sa akin. Eksakto. Kung hindi ko mabawi ang pera ko ngayon, lalabanan kita. Lahat magpakatino kayo. Pakiusap, kumalma kayo. Maniwala kayo sa akin, daya lang talaga ito. Isa lang siyang dating preso na 5 taon sa bilangguan. Imposibleng may ganito siyang kakayahan. Ang pera ng lahat ay magiging maayos. Maayos. Magiging maayos ang sistema. Wala akong pakialam kung paano mo ito gagawin o kung sino ang kukunin mo. Ayusin mo ang sistema ngayon din. Kung may mawawalang kahit 1 sentimo, buong pamilya mo ang magbabayad. G. Coleman, wala talaga tayong magagawa. Ang teknolohiyang ito ay nasa ibang antas talaga. Parang papel lang ang lahat ng depensa natin. 3 firewall, pinapanatili ng isang nangungunang team at hindi pa rin sapat. Bruce Coleman, hindi ba sinabi mong gagawa ka ng pagsubok ng walang proteksyon? Tuparin mo ang pangako mo. Imposible. Dating bilanggo ka lang. Paano mo posibleng nabiyak ang aking mga pader ng seguridad? Bruce, naisip ko na. 5 taon na ang nakalipas, nang ginagawa niya ang sistema, tiyak na nagtanim na siya ng Trojan horse virus. Plano niya talaga tayong itali. May katuturan niyan. Eksakto. Tingnan ninyong mabuti. Lahat. Ang sistemang ito ay isinulat ni Gavin Bradshaw. Siya iyon. Siya ang nagnakaw ng pera. Siya ang utak. Kayong mga tao, walang puso kayo. Tinanggihan ni Gavin ang sistemang ito dahil natatakot siyang may mangyaring mali. Ninakaw ninyo ang kanyang trabaho at ngayon sinusubukan ninyong isisi ito sa kanya. Lahat. Tulad ng nakikita ninyo, isa lang akong simpleng tagalinis sa Constellation Corporation. Pero ngayon lang, nagpa siya akong magbitiw. Wala nang connection ang Constellation Corporation at ako. Katarantaduhan. Gavin Bradshaw, huwag mong isipin na makakalimutan mo ito. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Si Roy ay narito. Nandito si Roy. Roy! Roy, kumalma ka. Akala mo ba tanga ako? Ikaw ang pinuno ng Constellation Corporation. Pirmado mo ang kontrata. Ikaw lang ang pananagutan ko. Kung hindi ko makuha ang pera ngayon, ikaw at ikaw, pareho kayong mamamatay. Kaya nating mabawi iyon, Roy. Roy, kumalma ka. Mababawi ang pera. Malapit nang maging handa ang sistema. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon, Roy. Bruce, wala na talagang ibang paraan. Maliban na lang kung... Maliban sa ano? Magsalita ka? Maliban kung yon ay ang henyong hacker na si L. Kung hindi, walang makakapigil sa pagkaubos ng pondo. Si L ay parang multo.
Saan ko siya hahanapin? Posible bang tapos na talaga tayo? Tapos na! Hindi ganun kadali. Si Elle. Nagpadala siya ng mensahe sa akin. Ginoong Coleman, sabi ni Elle, handang tumulong siya, harangan ang pondo para sa amin. Mabilis, bilisan. Ipagawa mo sa kanya. Paikuha mo sa kanya ang pera. Pero sabi ni Elle, hindi siya nagtatrabaho ng libre. Hinihingi niya sa amin ang bayad sa serbisyo. Sandali. Mahirap hanapin ang L. Nagpapakita ngayon? Sigurado ka ba hindi siya scammer? Sir, ito ang pinakamataas na antas channel na encrypted. Sino pa ang makakahack bukod sa Elle? Bukod pa, mga hacker na top tier nakikita ang mga ito mga hamon na high stakes. Napaka-interesante. Siguro gusto lang niya subukan ang kanyang limits. Oo. Bruce, Roy ay naghihintay pa rin dito. Tanging Elle lang ang makakagawa iligtas tayo ngayon. Nagtatangka sa walang epektibo. Tanungin mo siya kung magkano ang gusto niya. Gusto niya. 100 milyon. 100 milyon? Na-freeze na lahat ng account. Saan ako kukuha ng 100 milyon? Mag-isip ka ng paraan, bilis. Simple lang. Tumango ka lang umiling, tumingala, tumingin sa ibaba, at ayun na, pera mo na. Gusto mo mag-loan ako online? Sinusubukan mo akong apihin? Panaginip mo yan. Bilang boss ng Constellation Corporation, hindi ka man lang makapag-ipon ng 100 milyon? Mukhang yung 3.2 billion mo ay nanganganib. Tumahimik ka. Pera o buhay? Maglo-loan na lang ako. Julia, kukunin natin ang mansion at mga sports car. Ipanag-utang natin ang lahat at saka mangutang pa ng 10 milyon. Sapat na siguro yon. Sige, basta maayos lang ni Elle ang sistema, kapag nag-public na ang kumpanya, mababawi natin lahat ng pera. Gavin Bradshaw, maghintay ka lang. Tapos na? Tumigil nga talaga. Gavin Bradshaw, di ba't ang yabang-yabang mo kanina? Sa harap ni Elle, wala ka. Ang dating preso ay dating preso lang. Akala mo ba, yung ilang mura at simpleng trick ay makakapagpagulo sa mundo? Si Elle ang Diyos ng mundo ng pananalapi. Tama na. Ngayong ligtas na ang pera, oras na para sa amin na magbayaran ng utang. Gavin Bradshaw, may mga huling salita ka ba? Meron. Salamat sa iyong suporta. Nasabingit ka na ng kamatayan at ang daldal mo pa rin. Bruce Coleman, ninakaw mo ang kumpanya ko. Ipinakulong mo ako ng 5 taon at inapi mo ang mga magulang ko. Ang 100 milyong ito ay ang unang hulog ng utang mo sa akin. Dahil tapat ka naman, bibigyan kita ng malaking regalo bilang kapalit. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo sa likod mo. Gusto mo ba? Ang malaking regalong ito? Bilisan mo! Tawagan si Elle. Mag-alok ng mas maraming pera. 20 milyon, 50 milyon, higit pa. Dapat maibalik ang sistema. Bigyan mo siya ng kahit anong gusto niya. Pero, Bruce, hindi na natin siya maabot. Hinadlangan tayo ng gago. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo siya maabot? $100 milyong yon. Isinangla namin bawat villa at sports car, kumuha ng mga pautang na mataas ang interes para lang makuha ang perang iyon. Ngayon, sinasabi mo sa akin na hindi mo siya maabot? Ang pangunahing database ay ganap na nawasak. Ang self-destruct sequence ay tapos na. Tapos na. Tapos na, lahat ay tapos na, lahat ay nawala. Bruce, sabihin mo sa akin, maaring si Gavin Bradshaw talaga ang Elle? Katarantaduhan, ex-con lang siya, paano siya magiging Elle? Bruce Coleman, ang pag-amin na natalo ka sa taong itinuturing mong walang kwenta ay mas masakit pa kaysa mawala ang buong kayamanan mo? Huwag kang magyabang. Kahit mawala ang kumpanya ko, mas maayos pa ang kalagayan ko kaysa sayo. Ex-con ka pa rin. Dapat mas alalahanin mo kung ikaw ay makakaalis dito ngayon. Ano ang ginagawa mo? Pag-usapan natin ito ng mahinahon, Roy. Ang sistema ay bumagsak. Tungkol sa pera, paano mo ito babayaran? Roy, bakit pa magsalita sa scammer na ito?
Putulin lang ang dalawang paa niya. Tignan natin kung magsisinungaling pa siya sa atin. Tama? Kung hindi niya ibalik ang pera ngayon, walang makakaalis dito ng buo. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako! Lumayo ka! Tigilan, may pera pa ako. May multi-billion-dollar investment ako mula sa Sawyers. Ang pamilya Sawyer? Eksakto. Alin ang pamilya Sawyer? Alin? Roy! Ang nasa Rivermore Capital, ang pinakamalaking conglomerate, Sawyer Holdings. Sila ay isang industry giant. Sa isang salita lang, maaari nilang ilipat daang bilyon sa assets. Siguradong hindi sila kulang sa pera. Tama. Tingnan, Roy. Ito ang Sawyer's Letter of Intent na 10 bilyong dolyar. Tignan ninyo lahat. Tignan ng mabuti. Ito ang Sawyer's Letter of Intent na 10 bilyong dolyar. Kapag pirmado niya ito, lahat, kahit principal o interest, babayaran ng doble agad. 10 bilyong dolyar ideposito agad. Magtitiwala ako sa iyo ng isang beses pa. Pero hayaan mo akong sabihin sa iyo, kapag dumating ang oras, kapag hindi dumating ang Sawyers, at hindi natin makuha ang pera, ako ang haharap sa inyong dalawa. Puputulin kita at ipapakain sa mga aso. Ang pamilya Sawyer? Mukhang ang pamilya Sawyer sa paglipas ng mga taon ay hindi magaling maghusga. Gavin Bradshaw, sa tingin ko nababaliw ka sa selos. Si President Sawyer ay talagang pabor sa amin. Sa buong Rivergate, sino pa ang makakayanan ito? Tatawagan ko si President Sawyer ngayon din. Pagkatapos, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Sawyer para pagsisihan mong namatay ka na lang. Sige. Tawagan mo siya. Maghihintay ako dito. Gusto kong makita kung paano ako papatayin ng pamilya Sawyer. Ikaw. Leon, si Bruce ito. Ang kontrata ng proyekto ay handa na ngayon. Ikaw na lang at si President Sawyer ang hinihintay namin. President Sawyer, si Bruce Coleman mula sa Constellation Corporation ay gusto kang pirmahan ang kontratang 10 bilyong dolyar. Ang Constellation Corporation? Bakit maglalagay ng pera ang Sawyer Holdings sa ganitong di kilalang company? Miss Sawyer, Constellation Corporation ay isang negosyo na pag-aari ng Gavin Bradshaw. Habang nasa kulungan, ang matandang Mr. Sawyer ay lubos na humanga sa talino ni Mr. Bradshaw. Kaya nga ang Sawyer Holdings ay nagbigay ng exception at nag-sign ng $10 billion letter of intent. At Gavin Bradshaw ay nakalaya na sa kulungan. Nakalaya na siya? Nasaan siya ngayon? Mr. Bradshaw ay kasalukuyang nasa Constellation Corporation. Ang ama ko minsan ay nagsabi na Mr. Bradshaw ay isang once-in-a-century business prodigy. Kung makukuha natin ang tulong niya, ang tagumpay ng Bradshaw Group ay sigurado sa loob ng isang siglo. Ihanda ang kotse, sabihin sa Constellation na pupunta ako para magbisita. Helen Sawyer ay papunta na sa Constellation Corporation para mag-sign ng kontrata. Bruce, ang galing mo. Dapat ay mapapanatag ang isip ng lahat. Bruce Coleman, na nakapagdala ng Miss Sawyer para magpakita. Mayroon lamang ilang tao sa buong Rivergate na kayang gawin iyon? Parang ang Constellation ay talagang nakakuha ng impluensya ng Sawyer family. Ginoong Coleman, sa hinaharap kailangan ko ng magbabantay sa akin. Tama ka. Matagal na naming magkakilala ni Ginang Sawyer. Sa lugar na ito, ang paglapastangan sa akin ay paglapastangan na rin sa mga Sawyer. Isang salita lang mula sa mga Sawyer, pwede kang maglahong parang bula. Gavin Bradshaw, iminumungkahi kung magmadali ka at lumuhod ka para humingi ng tawad kay Bruce. Kung hindi, pagdating ni Ginang Sawyer, wala ka ng pagkakataon para humingi ng awa. Ganun ba? Kaya hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Habang nakatayo ako rito, ang 10 bilyong dolyar na pamumuhunan, wala kayong makakukuhang kahit sentimo. Basura ka ng lipunan at sinasabi mo na ang 10 bilyong dolyar na pamumuhunan ay hindi namin makukuha? Sino ka ba? Ama ka ba ni Helen Sawyer or ninuno ng pamilyang Sawyer? Magsalita ka. Pinag-aalinlangan ang pagkatao ko, Bruce Coleman. Wala ka sa kalibre ko. Bruce, sa tingin ko, nag-uumapaw na lang ang kanyang pag-iisip doon sa loob. May mga delusyon na siya. Si Ginang Sawyer ang reyna ng negosyo. Paano siya makikinig sa isang ex-con? Tama ka. Gusto kong makita pagdating ng mga Sawyer kung paninindigan nila ako, si Bruce Coleman, or kung paninindigan nila ang ex-con na ito. Hulihin siya. Kapusin ninyo siya. Paluhurin ninyo siya para batiin si Ginang Sawyer. Dapat mong pag-isipang mabuti ito.
Kapag hinawakan mo ako kahit isang daliri, ang babayaran ninyo ay higit pa sa pagkawala ng inyong puhunan. Halaga? Para ayusin ang isang tulad mo, anong halaga pa ba ang maaaring mawala? Baka sakali, si Ginang Sawyer ay purihin pa kami sa magandang trabaho. Gawin ninyo. Bruce! Gavin Bradshaw, patay ka. Selyo ng Dragon. Bruce, ang Dragon Seal na ito ang pinakamataas na sagisag ng kapangyarihan para sa Rivermore Capital. Ang may hawak nito ang kumokontrol sa trilyon-trilyong ari-arian na may kapangyarihang magpabuhay o magpatay. Saan mo nakuha ito? Kausap ka ni Bruce, hindi mo ba siya naririnig? Kunin mo. Gavin Bradshaw, sa tingin ko matagal ka nang nagpapanggap, papupulutin mo ako? Hindi ka karapat-dapat. Sa totoo lang, hindi nga. Kung ikaw ang magpupulot nito, madudumihan lang ang Dragon Seal. Walang kwenta, hinahamak mo ako. Bitawan mo. Gavin Bradshaw, sigurado ako na nakikita mo lang akong kasama si Bruce kaya nagseselos ka. Tumingin ka sa sarili mo, nakakadiri ka. Sinasabi ko sa'yo, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa bumalik sa'yo. Julia Cartwright, napagod ka ba sa pagiging kasama ni Bruce Coleman hanggang nawala sa isip mo? Sa paningin ko, hindi ka kahit katumbas ng isang basahan. Siguro ako ay bulag para isipin na may saysay ka. Bruce, tingnan mo siya. Gumagamit siya ng peke na seal para manloloko ng mga tao at hinawakan pa ako. Dapat kang gumawa ng paraan para sa akin. Hinayaan mong suntukan ang babae ko sa lugar ko? Hindi ka dapat makalabas dito ng buhay ngayon. Bruce, hindi ba dapat tayo ay mag-double check? Ang Dragon Seal ay hindi mukhang peke sa akin. Ano? Nakita ko ang Dragon Seal minsan sa malayo sa isang press conference. Ang texture at kulay ay pareho sa tunay. Katarantaduhan. Siya ay dating preso na kakalabas lang sa bilangguan. Paano siya maaring malapit sa Rivermore Capital? Ang dating custodian Mr. Sawyer ay isang tunay na alamat. Ibibigay niya ang buhay ng Rivermore sa isang tanga tulad niya? Ano kung sabihin ko sa'yo? Ako ang namamahala sa Rivermore Capital? Sinubukan mo ba akong patayin sa katatawa para makuha mo ang mga utang ko? Bakit hindi mo tingnan sa salamin? Kakalabas mo lang sa bilangguan. Sa ngayon, hindi ka kahit makabili ng disenteng damit. Gavin! Sa tingin ko na wala ka sa isip mo. Alam mo ba ang mga kahihinatnan sa pagpapanggap bilang pinuno ng Rivermore? Hindi ko alam ang kahihinatnan sa pagpapanggap sa kanya. Pero alam ko ang mangyayari. Kapag lumaban ka sa akin, magiging malubha ang mga kahihinatnan. Ayaw mo pa ring aminin. Tatawag na ako ngayon din. Tingnan natin kung gaano katagal ang kaya mong itagal dito. Miss Sawyer. Si Bruce Coleman ito mula sa Constellation Corporation. Ito ang sitwasyon. May isang lalaki dito na nagngangalang Gavin Bradshaw. Hawak niya ang isang selyo at nag-aangkin na siya ang taong namamahala. Kaya nandun nga siya sa Constellation Corporation. Pupunta ako dyan kaagad. Huwag mo siyang hayaang umalis. Narinig niyo ba iyon? Isang impostor siya. Lahat hulihin siya. Sunggaban siya. Para makuha natin ang kredito kay Miss Sawyer. Hulihin siya! Bruce Coleman. Binigyan na kita ng pagkakataon. Gawin mo. Sawyer Holdings. Dumating na si Miss Sawyer. Sige, pumunta ka at linisin mo ang basurang iyon. Opo, ma'am. Ginang Sawyer. Narito ka na rin sa wakas. Ito ang dating preso dito. Palagi siyang nagdudulot ng gulo at gumagamit siya ng peking Dragon Seal para magpatakbo ng scam. Basta sabihin mo lang at agad ko siyang ikukulong. Ang totoo, ibinigay ng ama ang Volong Seal kay Gavin Bradshaw. Mukhang siya nga ay isang talentong minsan sa isang henerasyon. Ginang Sawyer, siya ay naglakas loob magpanggap bilang pinuno ng Rivermore Capital. Malinaw na wala siyang respeto para sa pamilya Sawyer. Basta sabihin mo lang at agad ko siyang aalisin. Sino ang aalisin mo? Siya, ang impostor na ito. Ginang Sawyer, mali ang tinarget mo. Naroon si Gavin Bradshaw. Tumahimik ka.
Ang pangalan ni Ginoong Bradshaw ay hindi bagay na bigkasin mo. Ako si Helen Sawyer, narito upang batiin ka, Ginoong Bradshaw. Paumanhin sa hindi magandang pagtanggap. Pinahintulutan ko ang mga bulag na tangang ito na mang-insulto sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako, sir. Hindi mo kasalanan ito. Pagkalabas ko sa bilangguan, balak kong mamuhay ng tahimik. Hindi ko inaasahang laging may mga tangang naghahanap ng gulo. Hindi ko inaasahan na laging may mga tanga na naghahanap ng gulo. Anong ibig mong sabihin? Maaari bang si Gavin ang talagang namamahala ng Rivermore Capital? Miss Sawyer, tingnan mo, mali siguro ang pagkakaintindi mo. Isa lang siyang dating preso, nakakalabas lang. Paano maibibigay ni Old Mr. Sawyer sa kanya ang Dragon Seal? Sino ka para pagdudahan ang desisyon ng aking ama? Sino mang iba pang mag-aalipusta kay Mr. Bradshaw ay makakatanggap ng higit pa sa isang sipa lamang. Bruce, hindi mo ba sinabi? Nagagawin mong impyerno ang buhay ko. Gavin, anong ginagawa mo? Miss Sawyer, ang 10 bilyong dolyar na pamumuhunan para sa Constellation ay hindi na kailangang ipagpatuloy. Ang 10 bilyong ito ay inilaan bilang regalo ng pagtanggap para kay Mr. Bradshaw dahil hindi mo ito kailangan ang kontratang ito. Ay agad na winakasan. Ano? Ang pamumuhunang itong 10 bilyong dolyar ay para kay Gavin? Hindi. Huwag mong i-void. Huwag, Gavin. Magkapatid tayo. Gavin, pakawalan mo ako. Magkapatid? Nung ninakaw mo ang kumpanya ko at sinira mo ang mga paa ng nanay ko, naisip mo ba kahit minsan ang salitang kapatid? Gavin, nagkamali ako. Basura ako, Gavin. Karapat dapat akong mamatay, Gavin. Hindi ko dapat ginawa ito. Ibibigay ko sa iyo ang kumpanya, Gavin. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ano sa tingin mo? Pakawalan mo lang ako. Gusto ko lang kunin ang pera para mailigtas ang buhay ng tatay ko, Gavin. Ako ang sumira sa kumpanya. Karapat dapat akong mamatay. Tama na! Karapat dapat akong mamatay. 5 taon na ang nakalipas, ganyan ka rin noon. Lumuhod ka at humingi ng awa sa akin. Bulag ako noon para isipin na ang taong katulad mo ay karapat dapat tawaging kapatid. Pero ngayon, nakikita ko ang katotohanan. Mga taong katulad mo ay hindi kailanman umamin sa iyong mga pagkakamali. Takot ka lang na harapin ang parusang nararapat sa iyo. I-blacklist ng lubusan ang Constellation Corporation. Sino mang makikipagtrabaho kay Bruce Coleman ay kalaban ng Sawyer Holdings. Opo sir, matalas at diretso. Tama pala ang hatol ni Father. Mabuting tao si Gavin. Wasak na ako. Ang kontrata ko, Gavin, sa mga nakaraang taon, naghihintay talaga ako sa iyo. Siya iyon. Nagsinungaling si Bruce at sinabi sa akin na hindi ka nalalaya. Pinagbantaan pa niya ako, sinabing kung hindi ako manatili sa kanya, palalayasin niya ako sa Constellation. Pinilit niya ako. Gago, putang ina mo, ikaw ang umakyat sa kama ko. Sabi mo nakakasuka siya at wala siyang kinabukasan. Gavin, puta siya, ginayuman niya ako at sinira ang samahan nating magkapatid. Gavin, siya ay... Hindi totoo yon, Gavin. Mahal na mahal kita. Pwede na tayong magkasama ng maayos ngayon. Babalik ako sa tabi mo, okay? Julia Cartwright. Ang 5 taon ay napakahaba ng panahon. Naiintindihan ko kung ayaw mong maghintay. Kaya, Gavin, ibig sabihin ba nito ay tinatanggap mo ulit ako? Pero ang hindi ko matanggap ay kung paano mo pinasaya ang bagong mong kasintahan. Sa pagtalikod at pagtapak-tapak sa akin, sinaktan mo ang pamilya ko at sinubukan mong sirain ako. Ang pagmamahal na ganito ka-cheap ay nakakadiri sa akin. Miss Cartwright, sa ganitong pagkakataon, dapat nga pasalamatan kita sa pag-alis mo sa Mr. Bradshaw. Ano? Kung hindi mo siya pinagtaksilan at umalis sa Mr. Bradshaw ay hindi kailanman naging ang pinuno ng Rivermore Capital. Marahil hindi mo alam, pero sa kasalukuyang kapangyarihan at impluensya ni Mr. Bradshaw, siya ay halos walang katapat sa mundo ng negosyo. Pero siya lang ay isang ordinaryong programmer. 5 taon ang nakalipas. Ang kilala sa buong mundo na Genius Hacker L ay si Mr. Bradshaw. Ano? At saka, habang nasa bilangguan, si Mr. Bradshaw ay naging dalubhasa sa larangan ng aking ama, si Mr. Sawyer, sa pananalapi. Miss Cartwright, maaari mong makuha ang lahat. Ikaw sana ang hinahangaan ng lahat ay dapat ikaw.
Pero ikaw ang pinili mo ay isang basura. Gavin, hindi ko alam na ganito ka pala kalakas. Kung alam ko lang, hindi ko hahayaang ipinangako ko para sa akin. Gavin. Gavin, nabulag ako ng kasakiman. Patawarin mo ako. Ngayon lang, patawarin mo ako. Ang dapat mong pagluhuran ay ang aking ina. Ma, para mo na akong ina. Hindi ko dapat binali ang binti mo. Halimaw ako. Masuntukin mo ako. Tatanggapin ko ang anumang ibigay mo. Ma'am, dati ay napakabuti ninyo sa akin. Kausapin ninyo si Gavin para sa akin. Pakiusapan ninyo siyang patawarin ako. Magbabayad? Ang binti ko? At ang 5 taon ng kabataan ng anak ko, paano mo yan mababayaran? Kumikita ka sa paghihirap ng iba. Ang ginagawa mo ay walang puso at masamang negosyo. Ang mga taong katulad mo ay walang puso talaga. Ma, huwag mong hayaang ang basurang ito ang magpabigat sa loob mo. Ngayong nakabalik na ako, kukuha ako ng pinakamagagaling na doktor sa buong mundo para gamutin ang binti mo. Mula ngayon, gusto ko lang na mabuhay ka ng komportable. Uwi na tayo, hindi ba? Sige. Bruce, saan ka pupunta? Ano ang gagawin natin? Umalis ka, huwag mo akong idamay. Ikaw, saan ka ba pupunta? Tinakasan mo ang pera namin? Akala mo makakatakas ka? Paano naman ang 50 milyon na ininvest ko sa Constellation Corporation? Ngayong umatras na ang Sawyer Holdings, sira na ang sistema. Paano mo kami babayaran? Hindi natin sila pwedeng pakawalan. Kung hindi mo isusuka ang pera ngayong araw, hindi natin siya pwedeng paalisin. Papatayin kita! Lahat, kumalma kayo. Mag-iipon ako ng pera ngayon din. Talagang babayaran ko kayo. Oo. Bigyan nyo lang kami ng konting panahon. Akala mo ba talaga na maniniwala ako sa'yo? Tayo'y lumipat sa aking teritoryo. Mag-usap tayo ng konti. Huwag! Tara na. Huwag. Pagdating ng oras, kung wala akong makikitang kahit 1 sentimo, huwag mo akong sasaktan, pupulutin ko kayong dalawa Tulong. bilang pagkain ng isda. Ang 3.2 billion ay perang dugo. Bruce Coleman ay nag-ubos sa sistema at kinuha ang bawat sentimo. Ginamit ko na ang kapangyarihan ng Dragon Seal para ibigay ang lahat ng pera sa treasury ng bansa. Ito ay gagamitin para bayaran ang mga biktima. Dapat lubusang makipagtulungan kayong lahat. Ang batas ay tiyak na magbibigay ng hustisya sa inyo. Ang lahat ng kita ay perang madumi. Muntik na ako mag-invest ng buong net worth ko. Hindi ko inakala ang hayop na iyon ay gumagawa ng mga ganitong bagay. Lahat tayo ay naloko niya. Salamat sa Mr. Bradshaw para sa agarang pag-ayos ng mga bagay. Kung hindi, magiging katulad kami ng mga tao, hindi na maaring maligtas. Salamat, Mr. Bradshaw. Mr. Bradshaw, paano natin dapat pangasiwaan ang Constellation Corporation? Ang lahat ng ginagawa nila ay mapang-abuso, binubuo ang kanilang sariling kaligayahan sa pagdurusa ng mga ordinaryong tao. Ang kumpanya na ganito ay hindi dapat umiral. Ibigay ang lahat ng ebidensya sa pulisya. Pangasiwaan ito ayon sa batas. Opo, aayusin ko ito agad. Ang legal team ay magtutuloy. Siguradong magsisilbi sila sa bilangguan. Ma'am, tutulungan kita. Anong nangyayari? Bakit ba ang aking mga offshore account ay pinipilit isara? Ang kumpanya ko? Kakakumpirma ko lang na wala ang cash flow ng kumpanya. 800 milyon. Isang buong 800 milyon. Sa loob ng 3 segundo, lahat iyon ay naglahong parang bula. Ms. Sawyer, may malaking problema tayo. Ang aming core financial system ay kasalukuyang inaatake mula sa hindi kilalang pinagmulan. Ang firewall ay mabilis na naipapasok. Ano, ang daming kumpanya ang naapektuhan ng sabay-sabay. Mr. Bradshaw, kaya mo bang masubaybayan ang pinagmulan? Mga yon galing sa ibang bansa, mga desperadong talunan. Ilang araw lang ang nakalipas, sinira ko ang mga sistema nila. Mukhang hindi pa rin sila natuto. Mr. Bradshaw, tulungan niyo po kami. Mababang karote na ang kumpanya namin. Sa loob ng 5 minuto, babagsak na ang kumpanya ko. Oh, ang galing nyo sa teknolohiya ang pinakamagaling sa buong bansa. Kayo, dahil kayang-kaya nyong sirain ang sistema ni Bruce Coleman, may paraan kayo para iligtas kami, di ba? Dahil gusto nilang mamatay, ibibigay ko ang gusto nila. Helen, ipatupad mo agad ang utos. I-activate ang pinakamataas na clearance ng Rivermore Capital. I-connecta ang bawat negosyo sa Rivermore gamit ang Fulong Seal bilang katalista. Ililipat ko ang 1 trilyong unit ng computing power sa buong lungsod. Makipaglaro tayo sa kanila ng high stakes. Opo, sir. Gavin, seryoso ba ito? Huwag kang mag-alala, ma.
Mga payaso lang yan. Kung kaya ko silang pagtaguin sa mga kanal, kaya ko ring tiyakin na hindi sila makakatira ron. Ano ang sitwasyon? Ginoong Bradshaw, kritikal na ang sitwasyon. Walang katulad ang opensiba ng kaaway. Sa 3 firewall natin, 2 na ang nabutas. Kung bumagsak ang huli, ang buong Rivermore City ay tuluyang mabubuksan. Tinitingnan natin ang pagkalugi na hindi bababa sa 100 bilyon. Kawili-wili. Mukhang ipinapakita na nila ang tunay nilang lakas. Kaya ba talaga ito ni Ginoong Bradshaw? Maaari niyang protektahan ang 1 o 2 kumpanya. Pero meron tayong mahigit 1,000 negosyo dito. Kahit na siya ay superhuman, hindi niya mapipigilan ang pandaigdigang paglusob ng mga hacker. Siguro dapat tayo na lang sumuko. Tumigil ka. Huwag kang magdrama na parang libing. Tumigil ka na sa pag-iyak. Sinisira mo ang swerte ko. Eksakto. Hawak ni Ginoong Bradshaw ang Dragon Seal. Siya pa rin ang nangibabaw sa mundo, ang Diyos ng mga hacker, si El. Habang nakatayo si Ginoong Bradshaw, hindi babagsak ang langit sa Rivermore. Patuloy mong sisirain ang moral namin at itatapon kita para pakainin ang mga isda. Huwag muna tayong mag-away-away. Sundin ninyo ang gagawin ko. I-redirect ninyo ang lahat ng computing power at i-connecta ito sa aking relay station. Basta't bantayan ninyo ang kani-kaniyang IP nodes. Kahit na lahat ng hacker sa mundo ang umatake ng sabay-sabay, hindi sila makakapasok sa Rivermore. Nako, delikado. Nalulusaw ang core data. Ang huling firewall ay malapit nang bumagsak. Wala na tayo. Talagang wala ng oras para mag-imbestiga. Ano na ang gagawin natin? Patuloy pa rin ang pagtulo ng data. Mukhang may taksil sa ating grupo. Imbestigahan ko agad, magtiis muna kayo. Vedsignap kisan sa iba imbestiga. Nahanap ko na. Huwag kang gagalaw. Ibigay mo sa akin ang flash drive. Hinihingi mo, ibibigay ko? Ano ba? Sino ka? Ikaw ang nagtulak sa akin sa ganitong kalagayan. Isinumbong mo si Bruce Coleman, kaya ako rin mapupunta sa kulungan. Kung ako'y wala na, isasama ko lahat ng narito. Kasama ko. Ang daldal mo. Huli na. Ang huling firewall. Naipasok na. Wala na, talagang wala na. Kahit Mr. Bradshaw, hindi na sila mapigil. Nakuha na ng kalaban ang pangunahing encryption key. Ang paglabas ng datos hindi na mapipigil. Talagang wala na tayo. Yung Sawyer Holdings, magwawakas ba sa kamay ko? Dad, hindi ko na ipagtanggol ang iyo. Bakit ka umiiyak? Sinabi ko bang wala na? Pero ang firewall ay na-bypass na. Ang core key ay ninakaw. Ang data ay na-leak na. Magtiwala ka sa akin. May oras pa. Imposible, Mr. Bradshaw. Alam kong gusto mong iligtas kami pero ang data ay hindi na mababawi. Walang precedent para sa ganito. Talagang magbabangkarote tayo. Huli na. Kapag na-crack ang key, alam ng buong mundo ang trade secrets natin. Tapos na ang Rivermore. Na-recover na, bumalik na lahat, hindi lang na-restore ang data. Tingnan mo ito. Sa account na ito, may extra pera. Sandali, ito ay 1 bilyon. Oh my God. Sa account ko, biglang may dagdag na $1 bilyong sa offshore funds. Mabuti. Nagasik sila ng gulo sa negosyo ng Rivermore. Kaya dapat silang magbayad. Mr. Bradshaw, dahil lang sa'yo Sawyer Holdings ay nailigtas. Oh, uwi na tayo. Para sa lalaki, hayaan mo ang pulis ang humawak sa kanya. Mom. Mr. Bradshaw, saan ka pupunta? Wala pa kami sa pagkakataong magpasalamat sa iyo. Uwi para mag-noodles. Mr. Bradshaw, hintayin mo ako. Sasama ako sa'yo.